Dapat talagang gumalaw na, magpalakas na ng mga pwedeng panlaban ang Liberal Party. Dilawan kung tawagin. Ito ho kasi yung lehitimong oposisyon na merong talagang manpower o followers kung ating pagbabasihan ng 2022 presidential election. Dahil ito ang nagdala kay Leni Robredo na naging number 2 sa maraming mga kandidatong presidente ng panahon yun. Kaya meron silang baluarte, meron silang followers at supporters. Kaya ako sinasabing kailangan nila talagang magpalakas at mag-identify na kung sino ang talagang gusto nilang maging panlaban o kandidato. Kasi alam po ninyo, ako naniniwala na pagka kandidato ni Pangulong Marcos ang ating aasahan at solong kandidato ng administrasyon, baka po mahirapan. Ang tingin ko rito, dapat talaga magkaroon ng malakas na coalition o alyansa ang Marcos administration at ang Liberal Party Dilawan. Okay? Kung gusto natin na magkaroon ng pag-asa sa ating bansa ng tuloy-tuloy na pagbabago at mabago ang mga pamimersonal at mga paghihiganti na kung sino man dyan. Yun ho yung dapat na paghandaan. Hindi kasi pwede na ang agenda lang ng gustong maging Pangulo ay maghiganti dahil mayroong malalim na galit. Hindi kailangan yun. Ang kailangan natin yung may malawak na kaalaman, makinarya, na talagang kayang harapin pamunuan ng bansa sa maraming pagsubok at dapat layunin pagkakaisa, pag-isahin ang ating bansa. Hindi pwedeng ang gustong maging presidente paghihiganti dahil may galit, dahil yan magpapatuloy ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. Hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan ay yung kandidato, political party na mayroong sapat na kaalaman at makinarya para pagkaisahin ang mga mamamayan. At sa tingin ko, pasintabi na. Kung magkakaroon ng sariling kandidato si Pangulong Marcos, baka hindi yun paniwalaan ng pagkakaisa. Kasi may mga sektor, anti-government, anti-Marcos, hindi yan maniniwala sa kandidato na solong kandidato ng kasalukuyang gobyerno. Pero kung magkakaroon ng coalition, ang gobyerno at ang Liberal Party at ibang political party para sa good governance, totoong good governance, may pag-asa. Actually, yun ang ating kailangan. Yan ay aking sariling opinion at tawag natin, interpretation sa sitwasyon. Hindi po biro. Actually, nakataya talaga ang tunay na demokrasya at katatagan ng ating bansa sa susunod na eleksyon sa 2028. Presidential, vice presidential, at national and local election. Yan po ay mangyayari dahil iyan ang sinasabi ng 1987 Constitution. Sa aminin natin sa hindi, ano man ang nagagawa at ginagawa ng Marcos administration, may damage yan sa presidential election. Kasi yung iba naniniwala walang nagagawa. Yung iba naman naniniwala merong nagawa. Yun ho yung mahirap na sitwasyon. Kaya dapat merong malakas na isang political party na magsasalba ng ating bansa. At para larong lumakas, dapat magkaroon ng coalition o ugnayan, tie-up between incumbent government at yung malaking political party na kung ano man yan, like Liberal Party, para isalba ang ating bansa. Yan po yung aking nakikita. Hindi man yung hinihingi, pero karapatan kong sabihin ito. Kung ano man ang inyong paniniwalang iba sa aking paniniwala, karapatan ninyo yun. Pero itaas natin ang level ng debate at pag-uusap, pagpapahayag, argumento ng may kabuluhan. Huwag papairali ng kabubuhan at katangahan, hindi yan pagmumura. Ang kabubuhan at katatangahan na argumento, hindi yan para sa bayan. Yan ay lalong magpapasama sa ating lipunan at sa ating bansa.
Yan po ang totoo. Real talk lang tayo. Okay? Any comment? Alaya po kayo. Please like and share. Subscribe po kayo. Maraming nanonood pero yung iba hindi nagsusubscribe. Pero like and share po ninyo. Magtulungan po tayo. Mahalaga po ang pagtutulungan. Samantala, eto na. Naku, ano nga ba ito? Pera-pera na. Meron pong mga pamilya ng biktima ng missing sabungero sa Isabong nung nakaraang gobyerno. Nagfile ng mga kaso laban kay Charlie Atong Ang, may warrant of arrest, ngayon ay parang wanted na, hindi makita-kita. Laging sinasabi ng DILG, muntik nang nahuli, muntik mahuli. Anak ng muntik nang mahuli. Ano yun? Alam nila kung nasaan si Atong Ang, hindi. Pero ang masakit ngayon, eto ngayon, para nag-aaway na yung mga biktima. Kasi raw, di umano, merong mga pamilyang nagapang na, nabayaran na, inoopera ng kung ano-ano para mag-withdraw ng kaso. Ay tila meron yatang natukso na. Kaya yung ibang mga biktima, ang panawagan nila, huwag tayong bumigay. Mahalaga ang paghahanap ng katarungan, hindi pera. Hindi pwedeng pagtakpan ng pera yung pamilya, mahal natin sa buhay na nawala. Yung mga missing sa bungero. Yan ang sigaw ng iba. Pero yung iba yung nananahimik. Talagang ma-influensya ang pera. Bilyonaryo kasi. Yung sinasabing akusadong yan, suspect na yan si Atong, na posibleng pinagagalaw talaga ay pera. Nasaan ang katotohanan at katarungan pagkaganito? Alam niyo, sa totoo lang, sa tingin ko, kaya nangyayari ito, kasi hanggang ngayon at large si Atong Ang. Hindi ko po sinabing guilty siya. Ang sinasabi ko lang, siya ay may warrant of arrest. Siya ay akusado dito sa murder at saka missing sa bungero. Marami yan. Kasi kung yan po ay nakontrol ng mga otoridad, nahuli dahil may warrant of arrest, hindi masyado makakagalaw yan. Kung sila man ay merong kinalaman sa di umano ay pera-pera kaya nagwi-withdraw ang mga complainant. Kasi ngayon malayang napapagalaw niya ang kanyang mga tao kung talagang siya may kinalaman niya. At wala naman sigurong gagawa ng ibang sektor para gamitin ang pera at mag-withdraw sa kaso, di ba? Siyempre, i-deny yan. Pero inuulit ko, hindi ko sinabing guilty na. Kaya lang po, kung yan ay nakontrol at naipakulong ng ating mga otoridad, hindi makakagalaw ng ganyan. Ngayon malayang-malaya eh. O sino may pagkukulang? Kasintabi na, Law Enforcement Agency. Hindi nagkulang ang korte. Nakitaan ang probable cause, nakitaan ang dahilan, kaya may warrant of arrest. Law enforcement ang dapat magpatupad. Until now, walang nahuhuli. Kaya ayan ngayon ang nangyayari. Nag-aaway na yung mga complainant dahil sa pera. Dahil di umano nabayaran para mag-withdraw ng kanilang mga kaso at reklamo. Wow! Buhay ang kapalit. Buhay ang nawala. Katarungan ang pinaglalaban. Delikado yan. For information lang po ito at opinion, may pinanguhugutan. Please like and share.